Hello everyone, How? This is me again, Mrs. Cheng. Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to share to you guys my struggles talaga. I mean my challenges as a wife of a Taiwanese. I consider this a challenge for me since tayong mga Pinoy ay sanay sa iisang ulam lamang. So this video is just a normal day for me. Ang challenge ko lang dito is yung mag-isip araw-araw kung ano yung lulutuin ko. Take note guys, 5 dishes sa dinner plus pa yung soup. Kaya tara na, mag-start na tayo habang maaga pa. So unahin ko na muna itong soup. Ang tawag nila dito ay Xiangko Chitang. Ibig sabihin mushroom and chicken soup. Medyo matagal tong lutuin kasi kailangang matagal na i-boil yung mushroom para makuha yung lasa niya. Actually, opposite way ito ng pagluluto ng aking mother-in-law. Kasi sa kanya, inuuna niya yung chicken, last pa ina-add yung mushroom. Then, papakuluin pa ng mas matagal. So, itong way ko naman is to save time at saka gasol. So, ang ingredients ng soup na ito ay of course, chicken, mushroom, salt, rice wine, sesame oil, at saka of course, water. So this time, tapos na tayo sa ating soup. So move on na tayo sa next dish. By the way, ang gagamitin ko ditong oil is yung pork oil na gawa nga ng aking mother-in-law. Katulad ng mga sinasabi ko sa mga previous na videos ko. So this dish ay hindi ko alam kung anong tawag nila dito, but ginaya ko lang din to sa luto ng aking mother-in-law. Pero yung luto ng mother-in-law ko is pork ang gamit niya. Ito naman sa akin ay chicken ang gagamitin ko. Naisip ko lang na palitan ng chicken instead of pork kasi nung magluto siya is iginisa niya yung pork sa ginger. Kapag ang pork dish ay hinaluan ng ginger, ang taste niya is like chicken na din. So sa mga hindi pa nakakaalam po niyan, pwede nyo pong itry para malaman nyo na totoo yung sinasabi ko. So, itong dish na to is like, ginisa lang naman din siya. The difference is, meron siyang rice wine. So, ang ingredients nito ay chicken. Pwede din, as I've said earlier, pwede yung pork, and then ginger, garlic, bell pepper. Yung bell pepper na gamit nila dito is green lang. Ako, hinaluan ko lang ng red para mas colorful siya. And then, oyster sauce, seasoning, syempre, at hinaluan ko rin siya ng 1/2 chicken cubes, pepper, tsaka rice wine, and then water.
And then, luto na. Isn't it lovely? Di ba nakakatakam? Mukhang masarap. So, next dish ay ginisang toge naman. So, sila dito, ang ginisang toge nila is toge lang talaga. So, ako dahil Pinay tayo, laging may twist, ano ho. So, hahaluan ko ng iba pang ingredients, ng iba pang gulay para mas colorful siya. At syempre, pag colorful kasi, mas attractive siyang kainin para naman ma-attract yung mga bata kumain ng gulay. So, itong ginisang toge natin is syempre ginisa ko sa bawang. And then, hinaluan ko ng carrot, ng bell pepper, ng onion leaves, at saka yung seasoning natin, at saka pepper and water. So, eto na, luto na ang ating toge. Mabilis lang naman siyang maluto. Next dish naman natin is pechay. So, itong luto na ito is pwede siyang igisa. Pero, I prefer na i-boil ko na siya ng diretso kasi to save time. So, dito sa pag-boil ko, inuna ko yung stem ng pechay. By the way, itong luto na ito ay pwede sa kangkong at sa kung ano-anong talbos. At itong luto na ito ay paborito ni Yongshin. Iboboil lang naman siya and then mag-a-add ng shallot paste at saka konting asin to taste. Ito yung shallot paste na ginagamit ko. Kaya dito sa bahay, mabilis maubos to. Kasi siguro mga 3 times a week ako nagluluto ng ganito. Pero syempre, iba-ibang talbos naman ang gamit ko. Ganun lang siya kadaling lutuin. So next ulam naman na lulutuin natin ay ginisa lang din. Ginisang talbos ng kamote with canned tuna in brine.
So dito, inuna ko yung stem ng talbos ng kamote kasi syempre mas matigas siya, mas matagal siya maluto. Then sinama ko pa rin yung sabaw ng dilata. So ang ingredients natin dito ay yung bawang lang, tsaka yung canned tuna in brine, talbos ng kamote, pepper, seasoning, at nag-add pa ako ng konting tubig. So, tanan, luto na. Hay, natapos din. So, yung pag-fry ng scrambled egg ay hindi ko na na-videohan. Nakalimutan ko eh. So, I bet you guys also agree with me na talaga namang challenging ang maging wife ng isang Taiwanese. So, ngayon, gusto niyo pa bang makapag-asawa ng F4? Naku, mga batang 90s, alam na alam yan. Kinabaliwan yan talaga noon. So, ganito ako araw-araw. Iniisip ko lagi, ano na naman kaya ang lulutuin for dinner? Most challenging part is yung pag-iisip ng lulutuing soup. Kasi hindi talaga pwedeng wala. Maghahanap talaga ang asawa ko. So that's all for today's video. Abangan nyo soon dahil I will keep posting and uploading series of my dinner menus para naman makatulong din sa mga nagbabalak, mag-asawa, or soon-to-be wife ng isang Taiwanese. I hope you guys consider subscribing to my channel. That's all for today's video. Thanks for watching. Bye!